What is up mga pare ko? At sa video na to, ipapakita ko sa inyo paano magpalit ng transmission fluid dito sa ating 2.5 D4D diesel engine na Toyota Innova. At ito nga pala yung mga kailangan natin. Kailangan natin dito ng teflon, manual oil pump, at saka ratchet na 24mm. Pwede kayong gumamit ng combination wrench kung wala kayong ganito. At saka jack stand, at syempre yung ating jack. Ito nga pala yung langis na gagamitin natin, Toyota Manual Transmission Fluid na may 75W90 na viscosity. So, check nyo na lang yung owner's manual natin para sa specification ng langis. Pero yan din talaga yung ginamit ko. Okay? At saka, siguraduhin din pala natin na nasa pantay na ground yung ating sasakyan para pag nag-drain tayo ng transmission fluid is matanggal talaga yung mga luma nating transmission fluid. Okay mga pare ko, nandito na tayo ngayon sa ilalim ng ating sasakyan. Ito nga pala yung dalawang bolt na kailangan natin tanggalin. Itong nasa ilalim, ito nga pala yung drain bolt at ito naman yung pillar bolt. Itong nasa taas. So 24mm yan, dito natin gagamitin ngayon yung ating 24mm na socket or combination wrench kung ano yung meron kayo. Kunin natin tong bucket natin, yung sahudan. So ginawa ko to kanina mga pare ko, niluwagan ko na to. Kaya ang gagawin ko na lang pantanggal dito ay ito kamay na lang kasi nga naluwagan ko na to. Okay, tanggalin natin to. Okay, ayan, tanggal na natin. Ayan, makikita nyo may mga compound siyang nadikit kasi nga magnetic tong dulo nito. Gawin naman natin ngayon, tanggalin natin tong pillar bolt para matanggal ng maayos yung transmission fluid natin dito. Okay, ayan o. So, hintayin lang natin na maubos yan. Ito nga pala yung drain bolt natin. Ayan, makikita nyo yung dumi. So, pupunasan lang natin yan. Tsaka lalagyan natin ngayon ng teflon tape. Ito na yung drain bolt natin. Ngayon, kung wala kayong bagong trash washer, dito natin gagamitin ngayon yung teflon tape. So, may part ng washer. Kasi wala tayong bagong trash washer. Okay, okay na yan. Yan. Tsaka linisin nyo mabuti yung drain bolt natin. Yan din, pwede na natin itabi itong bucket. Ibalik natin ngayon yung ating drain bolt. Tsaka higpitan naman natin ngayon gamit itong 24mm natin. Ngayon, pagka humigpit na siya, higpitan nyo na lang ng konti. Okay. Okay na yan. Okay, salin na naman natin ngayon ng langis. Okay, magsasalin na tayo ngayon ng langis. Ngayon, ang gagawin natin, magsasalin lang tayo ng 2.2 liters ng transmission fluid. Kasi yun lang ang kailangan natin dito sa ating transmission. Okay, buksan natin tong gear oil. Gamit yung ating manual pump. Itutusok lang natin to. Okay. Pwede na natin itong extract tong gear oil. Punta na tayo sa ilalim. Isalin na natin to dun sa may pillar. Saka natin i-pump ngayon. Para pumasok yung gear oil natin. Yan. Ulitin lang natin hanggat sa maubos yung 2.2 liters na gear oil natin. Okay mga pare ko, nasalina natin to ng 2.2 liters ng transmission fluid. And isa rin pala sa palatandaan na okay na yung capacity ng sinali natin ay umaagos na siya rito. Okay? Once kasi na nagsasalin tayo ng langis at na-reach na yung capacity niya, ang nangyayari dyan, aagos dito yung transmission fluid natin. So hindi talaga natin yan makakargahan ng sobra dahil iluluwa talaga niya yung sobrang transmission fluid. Ngayon pwede na natin ibalik tong pillar bolt. Okay. Yan, pwede nyo punasan yan. Pwede nyo ring isprehan ng carb cleaner o kaya brake cleaner para matanggal yung mga oil mist na yan. Pitan na natin. Okay. Pag mahigpit na, higpitan na lang ulit ng konti. Okay.
Okay? Okay na, tapos na tayo mga pare ko. Ayan mga pare ko, tapos na nga tayo magpalit ng transmission fluid. Ayan, kung nagustuhan nyo yung video na ito mga pare ko, paki-like, share, and subscribe na rin kayo. At follow na rin sa page natin syempre. So yun, maraming salamat sa panonood. Alright.